Itago niyo na lang po ako sa pangalang Sonia. 26 years old at isang housewife. 3 taon na kaming kasal ni Carlo. Ngunit hindi pa rin kami binibiyayaan ng baby. Siguro ay dahil bihira rin kaming magkaroon ng oras sa tuwing gabi dahil busy siya sa trabaho bilang manager ng isang restaurant sa Ortigas. Hindi ko alam kung paano ko i-describe ang sarili ko, pero sabi ng mga kaibigan ko, mukha raw akong inosenteng anghel. Sa edad kong 26 ay mukhang nene pa rin daw ako. Siguro dahil sa height kong 5'2" at sa mukha ko. Morena ako at makinis. Probably my best asset. Sa loob ng ilang taong pagsasama namin ni Carlo, ay hindi naman ako nagbago pagdating sa looks at personality. Samantala ang husband ko naman ay gwapo rin. Maganda ang pangangatawan kahit wala siyang abs. Mahal ko siya at sa aking paningin ay siya pa rin ang pinakagwapo at perfect guy para sa akin. Nagtatrabaho ako dati bilang teller ng isang prominenteng bangko sa Makati bago kami nagkakilala ni Carlo. Mas matanda siya sa akin ng 8 taon, kaya naman mas matured and caring siya, na siyang kahinaan ko talaga pagdating sa lalaki. Nagkaroon na ako ng boyfriend noong nasa high school at college pa ako, pero parang fling ang lahat ng yun. Hindi ko magawang mag-invest ng feeling sa lalaking immature at puno ng kaartihan sa katawan. 6 na buwan akong niligawan ni Carlo bago ko siya sagutin. And that moment, I said yes dahil sigurado na ako sa aking sarili na siya na ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Noong 5th anniversary namin ay ibinigay ko na kay Carlo ang unang karanasan ko sa kama. Sa Victoria Court kami nagpunta noon at sobrang kinakabahan ako. Hindi siya ang unang boyfriend ko, pero halos siya ang naging first time ko sa lahat. Si Carlo ang unang lalaki na nakasaksi sa katawan ko. Sa kanya ko unang naranasan lahat sa kama. The first and last man na hahayaan kong magpakasasa sa akin kailan niya man naisin. Inamin din ni Carlo sa akin na may karanasan na siya sa babae bago ako. Hindi naman ako nagalit, nagtampo o nag-isip ng masama sa kanya. Kung ganoon, ako nang magiging huli mo. Hindi ka na pwedeng tumikim ng iba. Gusto ko ako lang at wala ng iba. Ang tanging sagot ko sa kanya. Selosa kasi ako. Ang akin ay akin lang. Ang gabing yun ay hindi ko talaga makakalimutan. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong dinala ni Carlo sa alapaap. Pero doon ko rin nalaman na hindi siya gaanong nabiyayaan pagdating sa kama. Pero kahit ganon, masaya at kontento ako kung anuman ang meron siya. Lalo na't alam kong ang lalaking makakatabi ko gabi-gabi ay ang taong pinakamamahal ko. Simula noon ay lagi nang may nangyayari sa amin ni Carlo. At ayaw kong mang-aminin, pero masasabi kong mahilig talaga siya at maraming gustong subukan na pinagbibigyan ko naman. Mahal ko kasi siya and I want to do my best to please him. Kaya halos lahat yata ay na-explore na namin. Na-try na namin sa kotse habang nasa parking lot ng Mega World. Super duper awkward dahil baka may makahuli sa amin, pero kakaiba pa rin ang excitement. Minsan ay nasa Astortal naman kami at magkayakap matapos tugunan ang kanya-kanya naming pangangailangan. Paano kung may ibang lalaki kang makatabi sa kama, babe? Tapos kaya niyang higitan ng aliw na kaya kong ibigay sa'yo. Of course, na-surprise ako sa tanong niya. Weirdly enough, pero tila nag-alab ang buong pagkatao nang isipin ang senaryo na yun. Hindi ko sinagot ang tanong ni Carlo. Hindi na rin naman niya inulit. But one thing is for sure. Nabigla akong na-excite nang sabihin niya yun.
Pero syempre hindi ko yun sasabihin at aaminin sa kanya. Baka kasi tinetesting lang niya ang loyalty ko. Tinitignan niya kung ipagpapalit ko siya sa lalaking nakalalamang sa kanya pagdating sa kama. Ayoko ring masaktan ng feelings niya syempre. Mahal ko siya at kontento ako sa kung anumang meron siya. It's a feeling that counts. Makaraan ang 2 taon na relasyon namin ay nag-propose siya sa akin. Nasa beach kami noon sa Batangas. Malakas ang simoy ng hangin at papalubog ang araw nang bigla siyang lumuhod sa harapan ko. Hinawakan ang aking kamay at nagsalita. Sonia, I love you. And you're the only one for me. Please. Please, pakasalan mo ko. Be my wife. Napaiyak ako dahil sa nag-uumapaw na saya. Hindi ko inasahan na ganito pala ang pakiramdam kapag inalok ka ng kasal ng lalaking pinakamamahal mo. Feeling ko ay hihimatayin ako sa halo-halong emosyon na bumabalot sa puso ko. At ngayon, we are here. Kasal na kami at masayang nagsasama na sa iisang bubong. Everything feels like a wonderful dream. Sa 3 taon na pagsasama namin ni Carlo bilang mag-asawa, ay ipinaramdam niya sa akin sa bawat araw kung gaano niya ako kamahal, kung gaano ako kahalaga sa kanya. Sa totoo lang ay anak na lang ang kulang sa pagsasama namin at masasabi kong isa na kaming masayang pamilya. Noong unang taon ng pagsasama namin ni Carlo bilang mag-asawa ay palagi siyang agresibo sa kama. Halos makaapat kami sa tindi ng gigil niya sa akin bago kami matulog. Pero pagsapit ng 2 taon ng aming buhay mag-asawa ay naging madalang ang lahat. Naging malamig ang bawat gabi namin. Siguro ay once or twice a month lang na may nangyayari sa amin. Kapag sinasabi ko sa kanya na, Honey, please, baka pwede tayo ngayon. Ang tanging isasagot niya ay, Babe, pagod na ako. Maybe some other day. At sa 3 taon ng pagsasama namin hanggang sa kasalukuyan ay nanatiling ganoon ang sitwasyon namin. Hanggang sa wala na talaga. Kahit once a month ay wala na rin. Oo, tama ang narinig niyo. Wala na talaga. Kung meron man ay hanggang romantic touch at kiss na lang. And after nun, tutulugan na niya ako dahil akala niya ay natugunan na niya ang pangangailangan ko bilang asawa niya. Pero sa totoo lang hindi. At nakaka-disappoint na rin. Para tuloy akong ewa na nagkikrave sa lambing ng isang lalaki. Araw-araw yata akong uhaw dahil sa sitwasyon ko. Kasabay nun ay kung ano-anong bagay ang naglalaro sa isipan ko. Kaya siguro ayaw na akong patulan ni Carlo. Kasi pangit na ako. Posible rin na mayroon na siyang ibang babae, kaya nawawala na siya ng gana sa akin. O ang matindi pa, baka naman bakla pa lang asawa ko, kaya lagi na siyang tumatanggi sa akin. At baka hindi na niya masikmura ang lahat. Para maalis ang pagdududa ko sa kanya at kung ano-anong naiisip, ay nag-decide akong kausapin siya tungkol sa mga bagay na bumabagabag sa akin. Naniniwala naman kasi ako na lahat ng bagay ay nadadaan sa maayos at mahinahong usapan. Hahanap lang ako ng tamang timing habang nag-iipon ng sapat na lakas ng loob para maging handa ako sa kung anumang isasagot niya. Isang malamig na gabi. Pasado 9:00 na at malakas ang buhos ng ulan, dala ng habagat. Habang abala sa panunood ng basketball ang mister ko sa tablet niya, ay nagpunta ako sa CR para magpalit ng damit. Pagbalik ko sa kwarto, ay nakasuot ako ng puting lingerie. Tumabi ako kay Carlo. Masuyong yumapos sa kanyang braso bago nagsalita. Honey, alam mo ba yung nararamdaman ko na ayaw mo na sa akin? Pangit na ba ako?
Hindi na ba ako kaakit-akit sa'yo? Ramdam ko ang malakas na pagkabog ng aking puso habang hinihintay ang sagot ng asawa ko. Sa totoo lang ay natatakot ako. At medyo awkward, pero ito yung perfect chance para malaman ko kung ano nga bang tumatakbo sa isipan ng mister ko. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Carlo bago niya ako halikan sa pisngi. Alam mo babe, ikaw pa rin ang pinakamagandang babae para sa akin. Hindi ka pangit. Sa totoo lang napaka-hot mo. Napakaganda at napakalakas ng appeal. Sinsero niyang tugon. Kung ganun, bakit ka ganyan? Tanong ko. Akala mo ba hindi ko napapansin na iniiwasan mong may mangyari sa atin? Hindi ko na napigil ang bahagyang pagtaas ng aking boses. Tumahimik si Carlo at nag-iwas ng tingin sa akin. Nabalabog ang kwarto namin ng malakas na bagsak ng ulan sa bubong at marahas na lagaslas ng dahon na isinasayaw ng malakas na ihip ng hangin. Han, sagutin mo ko. May tinatago ka ba sa akin? May sakit ka ba na nakakahawa? May iba ka na bang babae? Tell me. Niyakap ako ni Carlo at bumulong. Kumalma ka, babe. Aaminin ko sa iyo ang lahat pero please, huwag ka magagalit sa akin. Dumagundong ang puso ko nang marinig ang sinabi ng asawa ko. Gusto kong maiyak dahil sa halo-halong emosyon na bumalot sa buong pagkatao ko, ngunit pinilit kong magpakatatag. Sige, basta sabihin mo sa akin ang lahat. Be honest, garalgal kong tugon. Malakas ang kutob ko na may ibang babae ang asawa ko. Tapos nahawa siya ng sakit doon at ayaw niyang madamay pa ako. Hindi na ako yung lalaking nararapat na tubugon sa pangangailangan mo, babe. Seryosong sagot ni Carlo habang diretsong nakatingin sa mga mata ko. Mas deserve mo yung mas nakakahigit sa akin. Dagdag pa niya. Walang bakas ng pagbibiro sa mukha niya. Kusang nagsalubong ang kilay ko at mataray na nagsalita. What? Ano bang kalokohan yung pinagsasabi mo, Han? Babe, gusto kong masaksihan kang pumapatol sa ibang lalaki. Sabi niya na niwalang kurap sa mga mata niya. Iba talagang excitement sa akin kapag naiisip ko yun. Dagdag pa niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig sa aking narinig. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko ang mga katagang yun mula sa pinakamamahal kong asawa. Nababaliw ka na ba, Han? Seryoso ka ba? Yes, babe. Seryoso ako. Seryosong tugon niya. Wala sa tono ng pananalita ni Carlo ang pagbibiro. Natulala ako. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa buhay ko. Sa relasyon naming mag-asawa. Paano niya nagagawang isipin na ipagamit ako sa iba? Kailan pa niya pinangarap na ipahiram ako? Hindi ko na malaya na nag-uunahan na pala ang pagbagsak ng luha ko sa aking pisngi. Nang makita ni Carlo ay maagap niya akong niyakap. Hinaplos niya ang aking likod at pinunasan ang luha ko sa pisngi. Sonia, babe, sorry. Mahina niyang sinabi sabay halik sa akin. Maniwala ka sa akin. Simula nung maisip ko yung kalokohang to, ay pilit kong kinalimutan pero hindi ko magawa. Pinigil ko yung sarili ko kasi alam kong mali. Pero hindi ko kaya. Ramdam ko ang sensiridad sa boses ng mister ko. Napapansin ko na nahihirapan na siya but still, gumaganti ako ng yakap at malambing na nagsalita. Bakit mo ba kasi iniisip ang ganunhan? Hindi ka ba nagsiselos? Hindi mo ba ako mahal kaya pinagtutulakan mo na ako? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit parang pinamimigay mo na ako? Nagtatampo kong sinabi, ngunit napakagatlabi na lang ako nang biglang napahaplo si Carlos sa aking katawan. Hindi kita pinamimigay, Sonia. Baby, ang gusto ko lang naman ay ma-explore mo lahat dahil mahal na mahal kita.
Bulong niya bago dumampi ang labi niya sa aking tenga. Ayoko. Masaya na ako sa'yo. Kontento na ako sa'yo. Sa puntong yun, halos mapapikit ako ng tuluyang maisip ang nais ng aking mister. Kahit napaka-weirdo nito. At kahit napuno pa ng tampo ang puso ko, ay nagawa ko yun. At hindi ako makapaniwala na naisip ko bigla ang kumpare naming si Jason na siyang kasama kong naglalaro ng apoy sa kama. At kung bakit si Jason ang naisip ko, hindi ko rin alam. Bigla na lang siyang lumitaw sa isipan ko, ngunit sa makasalanang paraan. At that time, halos mawala na ako sa katinuan sa bawat haplos at halik ng mister ko, habang naglalakbay ang aking imahinasyon. At sa puntong yun, nakiusap ako kay Carlo na baka pwede, kahit ngayong gabi lang, pero ayaw niya talaga. Kahit ganon ay parang nawala bigla ang tampo ko sa asawa ko, kahit hindi niya totally tinugunan ang nais ko. Kainis ka, bakit pa ayaw mo pa rin, Han? Malambing kong tono. Ayoko eh. Nakangising tugon ng gago kong mister na tila ba may pinaplanong kalukuhan. Sabihin mo sa akin, Sonia. Sino ang gusto mong makatabi sa kama bukod sa akin? At papupuntahin ko dito. Nakangising hirit ni Carlo ng gabing yun, na hindi ko naman makakalimutan. Hanggang dito na lang po, at hindi ko alam kung dapat ko pa bang ipagpatuloy o ibahagi ang kwento ng buhay may asawa ko. Dahil masasabi ko talagang napaka-weirdo nito. Salamat sa mga nakinig at hanggang sa muli.